Good evening, Collegiate Americans! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara. Syempre, channel po natin ito. Kaya na mag-atid po sa inyo ng mga latest na update and fresh na balita hinggil po sa TVJ and Collegiate Americans. Kaya naman kung isa ka sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. And eto nga, ang mainit po nating update na pag-uusapan ngayon, lalong hinggil sa mga nakatambay dito sa ating YouTube channel, ay pumapatungkol po sa TV ratings ng TVJ. Ayan, lumabas na po ang TV ratings ng TVJ, mga ka-EAT. And syempre, ang mga latest na happenings po kanina. Para po sa mga hindi po nakapanood ng live ng EAT. Naku, sayang naman na mga Collegiate Americans. Napakaganda pa naman din po ng episode kanina. Kaya hindi po nakapagtataka kung ang TV ratings na September 20 na lalabas, mataas. Kasi kanina rin po, ay mataas po ang nakuha po nating live viewers. Hindi po yan na bababa sa 160,000 kasi sa Facebook po kanina pumalo po yan ng 20k, isang page pa lamang. Kaya naman Collegiate Americans ay ngayon pa lamang, congrats na po agad in advance sa TVJ para sa September 20 TV rating. Samantala, i-shoutout po pala muna natin ang ilan sa mga masusugid po nating taga-subaybay. So, ang mga napili nga po natin for today's video ay sina Sir Junard. So, sabi po niya rito, tay, sabihin mo sa presinto na sila magpaliwanag. Ayan, romantiko sa chicks na romantika. Ganon din po kay Matches Malone. Shout out po sa inyo, maganda rin gabi. Pati po kay Buds 26, shout out, and Locracia 145. Salute daw po sa inyo, tatay. Ganon din po dito kay Sir Bernard Santos, magandang gabi. Dito sa Pasig, maayos ang EAT, halos lahat ng barangay napuntahan na nila. Shoutout din po dito kina Miss Camila Liwanag, magandang gabi. Sir Jerry Novo, shoutout kina Miss Emilda Villaluz, Mark Karingala, shoutout. And syempre, kay Miss Anna Red Lady. Sabi po niya rito, puro palpak raw po ang Itbulaga or sina Yorme. Kasi nga naman yung nabalitaan nga po natin noong September 13 na kung saan ay mayroon pong nagre-reklamo po sa kanila. Doon sa nasugod po nila, kasi nasa Paranaque sila pero pinapasalamatan barangay nila Yorme ay Las Piñas. So medyo nagtatampo ang ilan sa mga taga Las Piñas kasi lumagpas po sila sa boundary. Wala po kasing kaayusan. So tama nga naman ang ilan pong residente doon na kung saan ay dapat talaga kung nasang barangay sila doon lang. Anyway, yan nga pong ilan sa mga napili po nating i-shoutout for today's video. And nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta po dito sa atin pong mga daily updates. Basta may kinalaman po sa TVJ and Collegiate Americans at sa issue na kinakaharap po nila with Itbulaga, sagot na po natin yan. And ito nga, for September 19, 2023, araw po ito ng Martes na TV ratings mula po sa AGV Nielsen Nutam data. So, ang TVJ po ay nakakuha ng 4.2%. Samantala, ang showtime ay meron pong 3.1%. And then ang Itbulaga ng GMA7 ay mayroon pong 3.3%. Makikita po natin dito na kahapon ay nangunguna pa rin po tayo. Sa online views, alam naman po natin na nangunguna ang TVJ with 148 concurrent viewers, 148k. Samantalang ang Itbulaga, 2,000 lang po ata. So, ayun, isa na naman pong dapat po nating i-celebrate dahil panalo na naman po tayo. Mukhang may iiyak na naman kasi alam naman po natin na ipinagmamalaki po
na ratings ng kabila ay yung Artam and Pintam. Nako, mukhang luhaan na naman po sila at hindi na naman po nila kayang i-post ang Nutam TV ratings dahil number 1 dito ang TVJ. Makikita nyo naman dito kaligit Tarbaykans dahil pinagmamalaki nila Artam and Pintam sa kanilang mga post. Kaya pala lagi nilang sinasabi na sila po ang number 1. Talagang magna-number 1 po sila. Sila lang naman kasi ang gumagamit ng ratings po na yan. Even naman po yung mga TV ratings na ipineflex ng GMA Network sa kanilang mga teleserye ay Nutam po ang kanilang gamit na data. Pero ibang klase ang panatiko po ng Tape Inc. Pinagmamalaki nila na panalo sila sa Visayas, sa Mindanao. Ibigay na po natin yan kasi totoo naman. Number 1 sila sa Visayas at Mindanao dahil sila lang naman ang may pinakamalawak na coverage, 'di ba? Wala na nga pong tatalo sa kanila sa lawak po ng kanilang coverage, pero nagpapalawak pa po sila. Wala nang kalaban. Ano, threatened yan sa TV5? Ayan o, kita niyo naman o, nagko-congrats sila. Congrats daw sa pagiging number 1. Still number 1 na nationwide. More power daw sa Itbulaga. Iba daw talaga kapag bukal sa puso. Ang pagbibigay yan ng saya at tulong sa kapwa. God bless to everyone. Bukal daw sa puso. Kaya pala, mismong trabahador nila ay hindi po nila napapasahod ng maayos. Oops! Tamaan po sa pool. Samantala, ito nga po palang isa sa nakakagulat sa mga kaganapan kanina. So, bigla pong nag-appear itong si Miles Ocampo, no? Bagay na ilang araw po nating hindi napapanood at ang dami nga po naghahanap po sa kanya. And ngayon, ay talaga naman pong nagulat ang marami po sa atin. Even tayo po nagulat sa pag-appear nitong si Miles Ocampo for today's episode. Kaya naman, welcome back Miles. And masasabi po natin, isa rin po si Miles sa mga nakatulong para umangat po ang live viewers ng TVJ. Grabe nga po yun. Mataas po kasi ang naging live po natin ngayong araw. Although sila naman talaga parati pong number 1, ayun, nakadagdag pa po itong si Miles and marami po ang nakamiss sa kanya pong pagtawa na talaga naman pong nakakadala. So, marami po ang nabulaga din kanina and nagulat sa kanya pong pagpasok sa EAT. So, sabi naman po sa inyo, ito po'y busy lang. Hindi po niya aalisan ang EAT. Busy lamang po siya, syempre, kinakailangan din naman po ni Miles na kumayod at hindi naman po mahigpit ang TVJ. So, meron naman po sila mga considerations. Anyway, yes, sabi naman po dito sa komento ni B-Boy Tugay, shoutout po sa inyo. Parang bobong galawan naman ang gusto palabasin ng post na yan. Kailan ba nangyari yan? Bago lang ba yan? Tanong, sinong MTRCB that time? Huwag i-compare yan sa nagawa nila Vice dahil hindi magkapareho ng panahon ang pangyayari. Totoo po yan. Yung mga nasa comment naman na wagas po tawag ng atensyon kay Miss Lala Soto. Hindi pa naman po siya nakaupo sa MTRCB that time. And napakalayo naman po ng pangyayari na kung saan, although parehas po na miyembro ng LGBT community, pero wala naman pong involved na bata doon sa Itbulaga dati, year 2019. Talagang porque hindi po talaga matanggap ng mga panatiko ng It's Showtime yung desisyon ng MTRCB, kinakalampag po nila ang Itbulaga, pati po ang EAT. Syempre, kahit pa paano tayo po ay concerned sa Itbulaga. Syempre, Itbulaga yan TVJ yan. Because TVJ is Itbulaga, Itbulaga is TVJ. And ayaw naman po natin na mababahiran ng hindi po maganda ang Itbulaga. Kaya nga minsan tayo po ay nagre-react kapag meron po tayo napupuna doon sa paghawak or pagpapatakbo ng mga staff, ng management. Ngayon,
ng Itbulaga, which is ang Tape Inc. and ang kanilang mga staff. Sabi naman dito, mga paraning ata ang mga taong ang mga tanong kulang bakit sa mga comment niyo sinisisi nyo si Lala Soto? Bakit siya na ba ang chairperson ng MTRCB that time? Kaya nga po, ewan ko ba, talagang gustong-gusto lang po nilang hinahanapan ng butas po ang Soto Brothers, ang pamilya Soto, si Miss Lala Soto, si Tito Sen, na talagang until now ay nadadawit at nahihila po ang pangalan. Kayo po, Kaligit Tarikad, sana po ang inyong masisay hinggil po dito sa ating mga napag-usapan ngayong gabi. Pa-comment naman po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.